yung mga bagay na ito, di ba? Ang tao kasi gumagawa ng sariling kapamaraan. Why? Because ang tao po mayroong sariling talino. Di ba? Meron pong libro na Great Human Potential, ang sabi nila The Great Human Potential. Sabi ng isang libro, tingnan niyo po, ang katawan na ito, ang katawan daw po natin ay matindi yung potential. Bakit sinasabi ng nagsulat ng libro na matindi ang potential ng katawan natin? Because pinag-aawayan niya ng dalawang pinakamakapangyarihang forces. Di ba? Sa mundong ito, sino nag-aaway para lang ma-snatch itong buhay na ito, itong kaluluwa na ito? Di ba ang Diyos, pangalawang kaaway? Kaya nga kahit sabihin nila, latak ka ng lipunan, kahit sabihin nilang adik ka, etc., mahalaga ka? Amen? May mga tao kasi, pag minata nila yung kanilang kapwa, sabihin nila, wala ka namang kwenta eh. Kung wala akong kwenta, bakit mag-aaway ang demonyo at ang Diyos sa akin? Amen. Correct. Diba? Kasi nga po yung great human potential, matalino ang tao. Kaya nga nung naging ang solusyon niya, di ba? Edukasyon, teknolohiya, yung siyensya, politika, at iba't ibang relihiyon. Ngunit, wala dito ang makapagliligtas sa espiritual na likas ng tao. Diba? Kaya sabi ng John chapter 15, diba? Sabi niya po doon, hindi ako nagkakamali, apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Diyos. May remember no ako'y binata. Actually, may asawa na po ako, isa pa lang. Sa likod. Isa lang, siyempre, hindi po pwede, dalawa kayo naman po eh. Napatawa ko lang po kayo. So, tingnan niyo, my dear brothers and sisters in Christ. Kung ako po ay binata, di ba? At siya na rin yung girlfriend ko kasi. Siya na yung una at ex-girlfriend ko na po yan. Asawa ko na po ngayon. So, tingnan niyo. Sabi niya sa akin noon, huwag kang magbibisyo. Yan ang ayaw niya. Sinasabi niya, sige, hindi ako magbibisyo. Pero bumabalik pa rin eh. Hindi ako magbibisyo pag nakatingin siya. Kahit magulang natin, mark my word, kahit magulang natin, hindi tayo talaga kayang mag-uwi. Amen. Amen. Lahat po tayo nandito sa ministry nito, hindi po tayo nabago ng eskwelahan, hindi tayo may naiambag, sabihin natin. Mga magulang natin, may mga aral tayong sinusunod. Pero ang talagang bumago sa atin ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Diba? Kaya tingnan niyo po, ngunit wala dito ang makapagliligtas sa espiritual na likas ng tao. Ano ang naging sagot ng Diyos sa problema ng tao? Sabi po ng Romans 5:18-19, at kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawain ng isang tao nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao. Ang nag-cause po ng pagsuway una, sabi ang tinutukoy na doon is si Adan. Diba? Sa kanyang pagsuway, ang tao ay nabulig sa pagkakasala. Pero dahil rin sa pagsunod ng isang tao, nang tinutukoy niya si Jesus. Palawakin niyo, isipin niyo, hindi ordinaryong tao, nagkatawang tao. Ang tinutukoy niya, siya lang yung tao na hindi nagkasala, ni walang bahid ng kasalanan, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Diba? Hindi yung kanyang sagot sa suliranin ng tao. Yung ginawa ni Jesus. Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasang niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kaya nga, sabi ko kanina, kung may minarakang karamdaman, kung may minarakang kung ano pa man na kumbaga negatibong bagay dahil sa pagsuway ng isang tao, dahil sa pagkakilala mo sa Diyos, mayroon pong tinatawag nilang paglaya. Amen? Kung yung pamilya mo ay namuhay sa pagkakasala at karamdaman, sabi nga doon, sa pamamagitan po natin, dahil kay Jesus, yung pamilya din po natin ay dadaan